Kasama natin ang Diyos. Kinatatayuan. Alam nyo, pag kayo nasa fellowship ni Lord, kalimutan yung mga problema. Sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxieties unto Him, and He will cares for you. Pagkatiwala nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kabanisahan, at ang Diyos ang tutupok sa inyong lahat. Amen! God is a God of miracle. Sino naniwala sa himala? Lahat na naniwala sa himala, paghimalaan ng Diyos. Amen! And open your Bible in a great miracle. Open your Bible in a great miracle. Acts chapter 12, from verse 1 and the following verses. Acts chapter 1, Acts chapter 12, from verse 1 and the following. Sa Tagalog, gawa. Kabanata 12, talata 1 hanggang sumusunod. Ang wika ng Bible, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with sword. When he saw that this pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the feast of the unleavened bread. After arresting him, he put
put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So, Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and soldiers stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chain fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guard and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself and said, "Now I know." Sabihin niyo. Now I know. Ulitin niyo. Now I know. Ano ibig sabihin ni St. Peter noon? Ibig sabihin niya, kasama natin ang Diyos. Yes. Sabi niya, "Now I know that the Lord sent His angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were anticipating." When this had dawned on he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. It's the power of intercession and prayer. Peter knocked at the outer entrance, and a servant girl named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed. She ran back without opening it and exclaimed, "Peter is at the door." "You're out of your mind," they told her. And she kept insisting that it was so. They said, "It must be his angel." But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Peter motioned with his hand for them to be quiet and described how the Lord had brought him out of prison. "Tell James and brothers about this," he said. And then he left for another place. In the morning, there was no small commotion among the soldiers as to what had become of Peter. After Herod had a thoroughly search made for him and did not find him, he cross-examined the guards and ordered that they be executed. Napakalaking himala. Amen. The word of the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Yung pinakamalakas. Hallelujah! Hallelujah! Sabi mo sa katabi, himala. Sabi mo sa katabi, paghihimala ka. Tumananalig ka. At sasampalataya. Amen! Our topic for today is our assurance in times of difficulties. Sa panahon na ikaw ay nasa oras ng difficulties, yung parang nahihirapan, di ba? Nahihirapan kasi ikinulong si San Pedro, kinadinahan pa ang kanyang mga kamay. Kinadinahan. So, makikita po natin, kung tayo ay nananampalataya, di tayo pababayaan. Amen.
Imagine that, brothers and sisters. Mahimbing na natutulog si St. Peter sa kulungan. Imagine niyo. Pagkatapos, waking up to a miracle and having an angel for your alarm clock. Amen. Ang naging alarm clock ni St. Peter ay anghel. Amen. Anghel ang gumising sa kanya. Imagine that, if it is happening to you. Kung yun ay nagaganap sa buhay mo, kung yung mga difficulties in your life, remember, there is angel within you. There is angel beside you. There is angel. Ha? Mayroong anghel na sinusugo ang Diyos. Kaya ano mga kapatid ang sinabi mga kapatid kay Kristo? Ha? That's what happened to St. Peter when he was in prison for the third time. Pangatlong beses na siyang ibinilanggo. Nag-iintay siya, awaiting for trials and certain death. Papatayin siya. But there, our angels came. May dumating na anghel, mga kapatid, at siya ang nagligtas. Naniniwala ba kayo? Because it is written. Amen? St. Peter may have this miraculous experience in mind dahil binanggit po ni St. Peter ang sinasabi sa Psalm 34 verse 15 to 16. At inulit yon yung Psalm 34 to verse 15 to 16, inulit yon ni St. Peter sa 1 Peter chapter 3 verse 12 nang siya'y magsulat na. Ano sabi po doon sa Psalm 34 at sa 1 Peter? Sabi doon, for the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Ano ibig sabihin nun? Ha? Ang Diyos ay laging nakatunghay sa mga taong matuwid ang pamumuhay, ang kanyang mga pandinig, ang kanyang tenga, ang kanyang atensyon, ay kanyang pinakikinggan ang madalangin ng mga taong matuwid. Subalit, ang Diyos, hindi niya dinirinig at hindi niya pinapansin ang mga taong gumagawa ng masama. Kaya mapalad yung mga laging gumagawa ng masama. Pagpapalaatan ng mabuti. Mapalad yung lahat ng gumagawa ng mabuti. Kaya lahat ng gumagawa ng mabuti, sila ang paghihimalaan ng Diyos. Ang gumagawa ng masama, sabi lang, the face of the Lord is against them that do evil. Kalaban ng Diyos. Amen po ba? Taas ang kamay. Isa, dalawa, tatlo! Tuhin natin ang napakataas ang Panginoon. So, brothers and sisters, there are three wonderful assurance. Tatlong napakaganda pong nakita kong kasiguraduhan, to encourage us in the difficult days of our life. Sa panahon na ang ating mga buhay ay nakakaranas ng mga kahirapan marahil sa pag-uusig, marahil sa kagagawa ng demonyo na ginagamit mismo ay yung mga kaibigan nyo o mismo minsan ang iyong mismong asawa. The number one wonderful assurance that I saw in this verse or chapter of Acts of the Apostles, first is, remember this, God sees our trials. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ating mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay. Amen. Hindi lingid sa kalaman ng tao at lingid sa kalaman ng Diyos na ang lahat ng nagaganap sa atin ay inaalaw lamang niya upang tayong lahat ay makita kung tayo'y matatag ang pananalig sa Kanya. Yung mga pumalakpak na yun, answer prayer. Amen? So, hindi po lingid sa Diyos yun.
yung mga nangyayari sa atin, trials, testing in our lives, God allowed those things because gusto ng Panginoon na maging matatag ka. Na hindi ka matakot. Sabi doon sa sagot natin kanina doon, ano? Hindi tayo matatakot doon sa mas, di ba, ano? Ha? Ano sabi doon sa sagot doon sa prayer kanina? The Lord delivered me from all of my fears. Ha? Ang Diyos ako'y pinalaya sa lahat ng pagkatakot. Amen? And if you notice, mga kapatid, hindi ko tinignan. If you notice, yung aking ni-prepare, it is the first reading. Or I think second reading. Diba? We remember, brothers and sisters, it's because it's the solemnity of St. Peter and St. Paul. Pero hindi ko alam po yun, but it means to say, there is one spirit moving in this ministry. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sabi mo sa katabi, ha? Nakikita ng Diyos. Alam ng Diyos. Yung mga pagsubok mo. Ipakita niyo yun. Kaya sabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matambak. Huwag kang malungkot. Kaya sabi mo sa Acts chapter 12, verse 1 and 4, sabi mo, it was about this time that came Herod, si King Herod. Remember in the Bible, there are 4 Herods, mga kapatid. 4 po ang Herodes. Ang lahat ng Herodes na yun, that is the image or the shadow of the evil one. Ha? Yung 4 na Herodes, mga kapatid. Ano yung mga Herodes na yun? Ha? Kung titignan po natin, if we noted that this, mga kapatid, what Herod Agrippa, itong nasa Acts of the Apostle, is Herod Agrippa, ha? Was doing to his people, this evil man was grandson. Siya po ay apo ni Herod the Great. Si Herod the Great who ordered the Bethlehem children to be murdered. Siya po ay nagpapugot ng ulo. Si Herod the Great. Itong sinasabi sa Acts of the Apostle is Herod Agrippa. The third Herod is Herod Antipas, which is the nephew. Ha? Tiyuhin naman, yung tiyuhin itong si Herod Antipas ay tiyuhin ni Herod Agrippa. Kaya, pag nabasa nyo ang Herodes, sa Biblia, 4 yun. Mga kapatid, 3 yun, tatlo yun. Yung sa Acts of the Apostle, yun yung mas bata. Apo ni Herod the Great na nagpapugot ng ulo sa lahat ng sanggol dahil gusto niya mapapugutan ng ulo agad si Kristo nung siya'y isinilang. Si Herod Antipas naman, na tiyuhin ni Herod Agrippa, siya yung nagpapugot ng ulo kay John the Baptist. Na siya ay nagpasayaw doon sa ano, di ba, nalatokso siya niya. Di ba? Mga kabagi, di ba? So, kitang-kita po natin, sabi ko, itong mga taong ito is evil men. Sila yung instrumento ng demonyo. Sila yung napagamit kay Satanas. Kaya wag kayong minsan ay magtataka kung bakit may mga naglilingkod na sa Diyos pero napapagamit sa demonyo. Tingnan niyo ang katabi. Huwag kayong pagagamit sa demonyo tulad itong mga Herods na ito, mga kapatid. Ha? Mga kapatid ko kay Kristo. Sabi ng Bible, all of them are evil men. Sila'y masasama. Amen. 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 So sabi po ng Acts chapter 12, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church.
sunod yung another Herod. Ganun kasi ang ano nila nun eh. Ha? Ano ba tawag doon? Yung dynasty ng kaharian. So ganun. At ang pangalan noon, kailangan pari-parihas. So mayroon na lang silang tinatawag na alias. So yung alias po, yung halimbawa Agripa, hindi po apelido yun. Yun po yung alias nila. Ha? Katulad halimbawa, Simon Peter. Hindi po Peter apelido. Yun yung dating pangalan si Simon, pinalitan ni Kristo. Parang si Brother Rex. Dati nung Rudy, pinalitan ng Rex maging hari. Diba? Pagkatapos tunay na pangalan ng resurrection, ibig sabihin, muling nabuhay. Muling nabuhay. At pagkatapos yung muling pagkabuhay, ang dating apelido sa middle name is, ang pronunciation ay Dibilius. Dibilius. Ibig sabihin, Dibilius. Sumasakay sa demonyo. Nung mapagalaman ko, ang tumpak na pronunciation ng Dibilius ay Dibilius. Less na ang demonyo. Wala na ang demonyo sa buhay ko. Less. Less na yung demonyo. Dati nung ang pronunciation nila, Dibilius. Sumasakay sa demonyo. Ngayon hindi na. Less na ang demonyo sa buhay ko. Wala na ang demonyo. Paralyzed. Ano power? Because greater is Jesus who is in me. Purihin ang Panginoon. And because of that, ginawa pa akong International America. It means to say, universal. Purihin ang Panginoon. Purihin si Lord. Kaya na, na sa'yo ba? Pangkalahatan? Amerika. Ha? Amerika. Kaya pag ako'y tinatawag ako'y makasahin sa Canada, Australia, tapos yung aeroplano sinakyan ko ay nagtigil doon sa Melbourne. Pagkatapos doon, naglipat, bumaba, kasi aayusin yung engine. Ba, tinatawag isa-isa na sumasakay. Nung sumasakay na ako, Mr. America, nagtayo na yung nakako. Mr. America. Sabi ko naman, nung tumayo silang ako, alam nyo, nakikita nyo paano kayo step by step ay binabago ng Panginoon. Nakikita nyo kung anong pinagdaanan nyo na dumaan. Nakikita nyo, yung pala ay connected sa inyong pagtawag sa inyo ng Diyos. Yung previous employer nyo, previous job nyo, lahat ng yung previous. Lahat ng nakaraan ay connected sa panawagan ng Diyos sa atin. Ang hila. Persecute them. So, ang intention nila ay persecute sila. Kaya hinuli, pinahuli sila. Ha? Sino sila? He had changed. Si Santiago, nakapatid ni Juan, para sila ipapatay sa pamamagitan ng espada, sword. So, when he saw that this is the Jews, nung makita, nung nagpahuli ito na ikinatuwa ng mga Hudyo, yung ginawa nila, ano ginawa nila? When he saw that this pleased the Jews, he proceeded to this Peter also. Idinamay si San Pedro. Yung sinabi kanina sa gospel, that you are Peter, that upon this rock, I will build my church. Ay bakit? Kasi siya lang yung nakasagot. Ang taong guided ng Holy Spirit, ay siya lang ang makasasagot sa lahat ng tinatanong sa kanila ng Diyos. Amen? Amen? Lahat ng apostles, kinanong ng Panginoon, even all the disciples, the 12 disciples and plus the apostles, the 72. Kinanong, wala nakasagot ni isa. Si San Pedro lang ang nakasagot. Sabi ni Jesus Christ, apalad ka Simon, na anak ni Judas. Sapagat hindi tao ang nagkaloob sa iyo niyan, kundi Diyos, Ama sa langit.
At dahil ang Diyos Ama ang nagkaloob nun, ikaw lang yung nakasagot. Remember, ang nakakasagot, that is wisdom. That is a divine wisdom. And remember, our wisdom is God. It is the Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ is the written word of God, and now, He became alive. Ha? Ano nangyari? Mga kapatid, si Kristo ay nasa puso ni Peter. Kaya pag ang tao nasa puso si Kristo, tulad ka na rin ni Kristo na isang bato, matatag at hindi matitinag magpakailanman. Hallelujah! Pinalang forever. Amen! Kaya sabi ni Jesus, and you are Peter that upon this rock. Upon this rock. Tinuro si San Pedro, upon this rock. Upon this rock, I will build. Wala ng oras. Okay. So, this happened during the feast of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing over to be guarded for 4 squad. Isipin, 4 na squads. Ilan ang member ng isang squad? Diba? Ang dami nung 4 na squads. Mga kapatid, ang humuli sa kanila at dinala sa kulungan. Nung nasa kulungan na sila, ano nangyari mga kapatid? Ang laking himala, Yan ay kagagawa nila Herod Agrippa. Si Herod Agrippa ang nagpahuli sa kanila. Siya yung hari noon. Dahil yung dalawang Herod, patay na yun. Matanda na kasi. Pumalit na yung Herod Agrippa. So, ano nangyari mga kapatid kay Kristo? Remember this, ano pong ginawang yun? Napakasama. I remember that it was the throne of heaven that was in control. Tandaan niyo po, lahat ng mananampalataya ay sinasamahan ng Diyos, kinagabayan ng Diyos, at ang Diyos alam niyang lahat. Siya'y nakalulog sa kanyang trono at ginagabayan niya ang lahat ng tao. Purihin ang Panginoon. Sabi ko, it was the throne of heaven that was in control in all of our difficulties. Not the throne of hell, not the throne on earth, but the throne in heaven, which is the Lord Jesus Christ. We sit. Nakaluklok sa trono. Siya may control sa atin. Kaya kung may pananampalataya ka, siya ang may control sa atin. Huwag kang kakaba-kaba, huwag kang matatakot mga kapatid kay Kristo sapagkat kasama natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! To the Lamb forever! So, napakagandang inyo pong malaman, sabi ko, na ito'y napaka-laking encouragement sa atin. Naintindihan niyo ba? Sino nakakaintindi? Taas ang kamay. Lahat na tumaas ang kamay, napakalakas ng power ni Lord na pinakalakas. So sabi ng Bible, it is good to know that no matter how difficult the trials or how disappointing the news, ano mang balitan dumating sa iyo na makaka-disappoint sa iyo, o ano mang pagsubok na dumarating sa iyo mga kapatid kay Kristo, God is still on the throne. Nananatili nakaluklok sa trono ang Diyos and has everything under control. Siya pa rin magpakailanman ang may control sa buhay natin. Purihin ang Diyos! Tingis kayo! Huwag kang magtataka kung minsan isang araw ay magtaka ka, pagharap mo sa salamin, wala na ang mga tagyawat mo sa mukha. Huwag kang magtataka na yung allergy mo sa katawan ay biglang mawala. At huwag kang magtataka
And that is what we are doing as prayer partner. We are praying church. Purihin ng Diyos. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was bringing him to trial, Peter was sleeping. Ito ang pangyayari ng power of prayer. Siya'y natutulog, because there are people who are praying for him. May mga tao na nanalangin sa kanya. Ano nangyari? So natutulog si Peter sa pagitan ng dalawang sundalo, bound with 2 chains. Nakakadina siya. Pero sabi ron, and sentries stood guard at the entrance. May mga gwardiya pa sa mga pintuan. Ano ang sabi ron? Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. Biglang nagliwanag, mahimbing ang tulog ng cell guard. Mahimbing ang tulog noong mga gwardiya doon sa selda. Ano ang sabi ron? He struck Peter. Ginanon si Peter. Peter, yes. He struck Peter on the side and walked him out. Nagising si Peter. Quick! Madali! Sabi niya, get up! Magbango ka. He said, and chain, yung kadena, fell off Peter's wrist. Kusang natanggal yung kadena sa kanyang pulso, kanyang braso, kamay. Then, sabi ng verse 8, the angel said to him, put on your clothes and sandals. So nakahubad si Peter nun, pinagsuot ng kanyang damit at ng chinelas niya sa sandalias. And Peter did so. Wrap your cloth, yung kanyang balabal, around you and follow me. So, sumunod siya sa anghel. The angel told him, sinabi sa kanya, Peter followed him out of the prison. Sumusunod siya palabas doon sa kulungan. At anong sabi ron? But he had no idea. Wala siyang kaalam-alam kung anong nangyayari yun. That what the angel was doing was really happening. He thought, sa isip niya, he was seeing a vision. Akala niya yun, pakitain lang. That is the power. That is all of the prayer of those who are faithfully praying to God. At anong nangyari? Sabi lang, they passed the first and second guard and came to the iron gate. Lumagpas na sila doon sa isang guardia ng gate. Pagkatapos ay nagtuloy sila doon sa gate na metal. Karon, leading to the city. Doon, patungo doon sa siyudad. And then sabi ron, sabi ron, it opened for them. Kusang nabuksan. Yung gate. It opened for them by itself. And they went through it. At tuloy-tuloy silang lumabas. When they had walked the land, sa kahabaan ng kalsada ngayon sila naglalakad, suddenly, biglang nawala ang anghel. Iniwan na siya. Bakit? Nailabas na yan. Ay mahimbing naman ang tulog ng mga gwardiya. Purihin si Lord! Purihin si Lord! Hallelujah! Amen! Sabi ng verse 11, that Peter came to himself and said, now I know. Ngayon ko na laman. Ipinaalala sa kanya ng Diyos yung verse doon sa Psalm 34 and 15. Na ang sinasabi, ang Diyos kailanman hindi nagpapabaya sa mga taong matuwid at ang kanyang atensyon ay laging tinitingin ng Panginoon. Purihin sila! Pag kayo namuhay na matuwid, iingatan tayo ng Diyos. Pero kung kayo'y namumuhay na masama, pagpatuloy nyo kung gusto nyo sa impyerno.
Gusto niyo sa impyerno? Tuloy ang ligaya niyo sa mundo. Pero kung gusto niyo iligtas kayo at laging samahan ng Diyos tulad ni Peter, kayahin niyo siya. Kayahin natin siya. Magtatagumpay ka. Kaya lahat na magpo-for good at uuwi ng Pilipinas, magkakaroon kayo ng sariling negosyo! Amen! Dahil sasamahan kayo ng Panginoon, mga kapatid Kristo. So, remember that in 1 Peter chapter 3 verse 12, hindi na sinabi ng banal na kasulatan, and his ears are open unto their prayers. Ang Diyos laging pakikinggan ang ating mga panalangin. Remember, prayer is the turning point in the story. Ang turning point ng kwentong ito ay ang power of prayer. Huwag ninyong pababayaan na kayo ay mawala ang pananalangin sa Diyos. At huwag ninyong pababayaan na kayo matulog na lang na hindi nananalangin. Baka hindi na kayo magising. Purihin ang Panginoon. Amen! So, never underestimate the power of praying, church. Huwag niyo mamaliitin ang power ng praying church. Yung nagkakaisa, yan yung sinabi kanina ni Father, one holy Catholic and Apostolic Church. Amen. Simbahang nagkakaisa. Kaya huwag natin i-underestimate yan, mga kapatid kay Kristo, sapagkat pag kayo ay nag-underestimate sa mga tao na nanalangin, darating ang panahon, mapupumunoy tayo. Baka pag lumulubog ka na sa pumunoy, hindi ka na makasigaw. Bakit? Palubog ng palubog ka. Pero kung may nananalangin sa iyo, sa isang iglap, itataas ka ng Panginoon tulad ni Peter. Hindi naman ang isa na sa selda, kundi gawin siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig at nawala ang kanyang paningin kay Jesus. Lumulubog siya unti-unti. At na siya lumulubog, sabi ni Saint Peter, Lord, help me! At siya hinawakan ng Diyos ni Kristo at siya itinaas, iniakyat sa bangka. Sa tayo na tayo po ay lumulubog because of so many difficulties in life. Don't forget to pray. Amen. Don't forget to ask God. And to those brothers and sisters who are always praying, mga taong nananalangin, remember, tandaan niyo po, intercession is not a ministry. Akala niyo ministry yan? Intercession is our life. Yan ang buhay natin. Kaya hindi kailangan magkaroon ng ministry of intercession. Bakit? Sapagkat lahat yan ay gawain natin lahat. Dahil yan ang buhay natin ang manalangin. Purihin ang Diyos. Ha? This intercession is only a duty of an exclusive people. It is our life, not our duty, but it is your life. Yan ang buhay mo, kapatid, ang manalangin. Dahil kung hindi ka nananalangin, hindi ka Kristiyano. Ha? Sabihin mo siyang patabi, pag hindi ka nananalangin, hindi ka Kristiyano. Purihin natin ang Panginoon. So, sabi ng Philippians 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin niyo sa Diyos. Ang lahat ng inyong kailangan, kanino hihingin? Hindi po sa Bombay, hindi sa Beten, hindi sa Loto, hindi sa sugalan hihingin. Ang sabi ng Bible, huwag kayo na mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin niyo sa Diyos. Ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat at ang di manirit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kung ikaw ay halos lumulubog na, you need to pray. Ask God. Hingin mo sa Diyos kung anong kailangan mo. Hindi yung magbabaka sakali ka, tumayan na kaya tayo sa luto, baka yayaman tayo. That's wrong. That is worldly, mga kapatid. And finally,
Amen? Lahat naman ng palataya may puso. So ano number 1? Number 2? God hears our prayer. And finally, God deals with our enemies. Ang Diyos, sabi ng Panginoon, revenge is mine, says the Lord. Sa akin ang pagliganti, wika ni Jesus. So, God deals with our enemies. Sabi ng verse 18, ha? Sabi po rito sa verse 18, pakinggan niyo po ito, in the morning there was no small commotion among the soldiers as that what had become Peter after Herod has a thorough search made for him and did not find him. He cross-examined the guards and ordered that they be executed, mga kapatid. Alam mo kung itutuloy niyo po ang pagbasa hanggang 25, mga kapatid? Sabi po rito naman nakasulatan, then Herod went from Judea to Caesarea and stayed there a while. He had been quarreling with the people of Tyre and Sidon. Nakipag-away na. Ha? Nakipag-away na si Herod. Ha? Eh ang taong tapat sa Diyos, hindi nakikipag-away. Ha? Sabi ko sa Bible kanina, sa formation sinabi ko, mga lingkod ng Diyos at mga nananampalataya sa Diyos, hindi nakikipag-away. Dahil ang taong nakikipag-away, sinasaliban ng demonyo. Dahil ang Diyos hindi nakikipag-away. Love ang dala ng mga mananampalataya. Kapag inaaway si Kristo, tahimik lang siya. Ha? Kapag inaaway ka, dapat manahimik ka. Kapag inaaway ka, manahimik ka. Sabihin mo, Satanas, lumayas ka sa aking tabi. Sa isip mo lang yung sabihin, baka ikaw ay kung ano. So sabi ng Bible, so they now join together and sought an audience with him, having secured and so forth. Blastos. Itutuloy ko na po mga kapatid ko. Dito po sa parting huli mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. On the appointed day, Herod, wearing his royal robe, sat on his throne and delivered a public address to the people. They shouted, "This the voice of God." Yun daw ang tinig ng Diyos, pero it's more dear, no? Hindi Diyos na natin. Not of a man. Immediately, because Herod did not give praise to God. Hindi naman siya nagpuri sa tunay na Diyos. An angel of the Lord struck him down. Ang kalaban natin, ang Diyos mismo ang magpapadala ng anghel pala sila ang tugisin. Ang sabi nito, but the word of God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Yung kalaban nila si Herod Agrippa na ipinabilanggo yung mga mananampalataya. Isipin nyo si San Pablo nung pinipersecute, nung hindi pa nabago si San Pablo, nung magpakita si Kristo sa liwanag, sabi ni Jesus, bakit mo ako inuusi? Kasi inuusi ni San Pablo yung mga mananampalataya. Ito naman, si Herod Agrippa, pinabilanggo sila. Ano nangyari? Nagpadala ng anghel, ang Diyos. At ang sabihin ng siya, siya ang kung sa ano ay nilabanan ng anghel si Herod Agrippa. At siya'y natimbuang, bumulagta, at siya'y kinain ng uod. Inuod siya. Gusto niyo uudin? Kalabanin niyo yung mga lingkod ng Diyos. Dati ang panahon uuudin kayo. Yun ang nangyari, ano po? So, God deals with our enemies. St. Peter says, as he quoted in Psalm 34 verse 15, ulitin ko, but the face of the Lord is against that do evil. Against ang Diyos sa gumagawa ng masama. Kaya pag tayo gumagawa ng masama, demonyo po yung suma sa atin. Pero kung mabuti ang lagi natin ginagawa, Diyos ang suma sa atin. What happened at prison guard? Ano ang nangyari sa prison guard? Yung po sinabi sa verse 18 and 19, basahin niyo po yun. And what happened to Herod Agrippa? Sa verse 21 to 23, namatay siya at siya'y inuod. Kinain ng uod ang kanyang katawan. Ano sabi ng Proverbs 11 verse 8? The righteous is delivered out of the trouble, and the wicked cometh in his stead. Ang batuid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon binabagsak. Purihin natin ang Panginoon. Ang labi ng walang Diyos sa unang Kawikaan, chapter 11 verse 9, ang labi ng walang Diyos sa iba ay panira. Yung mga maninira,
ay magligtas ng kapwa. This truth is illustrated in the death of Herod, while God does not always bring retribution this quickly. We can be sure that the judge of all the earth will do what is right. Sabi po ng Genesis 18 verse 25, naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. God is faithful in every time to all who believe on Him. Purihin natin ang Diyos. Nasa mga kamay sa inyong mga prayers. At huwag kayong matatakot. Fear not. Because kasama natin ang Diyos. Kung kayo kakalabanin ng mga taong masama dahil nakalihan ng demonyo, ang Diyos ang kalaban nila. Praise the Lord. Iingatan tayo. Sasamahan tayo. Because we are one. Nagkakaisa. Hallelujah. Oh yes. Sakanarawa sandaran. Yekenarawa. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, oh God, salamat. Kapanig ka namin lagi. Kapanig ka namin. Yes, oh God. Oh yes. Thank you. Salamat po. Yes, yes, yes. Hallelujah. Thank you, Lord. nakikita, Panginoon, ang larawan mo. Kung saan mo, Panginoon, hindi ka nagpapabaya. Ano pagkakaiba namin kay St. Peter? Kami naglilingkod rin sa iyo.
At ito, Panginoon, ang aming inaasahan. Gagawin mo ang lahat para sa amin. Ipagtatanggol mo kami, Panginoon, sa mga kumakalaban sa amin. Ipagtatanggol mo ang iyong mga anak dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kung paano mo ginawa ito kay St. Peter, O Lord God, ang mga kumalaban sa kanila na sila Agrippa, Herod, Agrippa, Panginoon, ginawa mo ang lahat at padala ka ng anghel. At tinangkin namin ito, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Pagpalain mo ang lahat ng ito na aming tinataas. Ang mga panyurasin, ang Biblia, wallet bag, passport, tubig, at mga bagay na aming daladala. Pagpalain ito, Panginoon, at huwag mo kami bibiguin. Ang mga drawing ng aking mga kapatid at mga prayer request, inamin namin kami lahat ay answered prayer. At ang aking mga alay at handog, pagkako may babalik, siksik, liklik at umaapaw. As the saying, give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamatan natin. Anong gawin nyo? Aeroplano. Sa susunod, ang gawin ninyo ay, ano tawag dito? Parachute. Magdudrawing kayo ng parachute. Parachute, alam niyo parachute? Oh? Ang pronunciation iba parachute, hindi po parachute, parachute. Yan. So, ang lahat ng gusto nyo iligtas, i-shoot nyo doon. Sa parachute, i-shoot nyo lahat doon. Symbolizing salvation. Kaya po yun, mangyayari. Amen? So, and then siyempre yung inyong seed of faith, ilalagay niyo po doon. And, this coming Tuesday, kung kayo po ilalabas, unahin po ang Panginoon. Huwag ang pakipag-date kaagad. After the fellowship, yung pwede na kayo makasyal sa mabuti at tamang dapat mong gawin. Huwag pakipag-date doon sa driver. Okay? So, yun po ang aming paalala. May the Lord God na sa soul ng and forever. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Para